Hello guys, for today's video tayo po ay maggagawa ng pares. Ngunit ang gagamitin po natin ngayon ay gizzard, yung balunan po ng manok. So ito guys ang ating ingredients. Yan, kalahating kilong gizzard, bitchin, luya, laurel, bawang, nor, sibuyas, patis, toyo, at naglalagay po ako ng kaunting suka para maalis po ang lansa ng ating gizzard. At saka syempre po yung asukal ay syempre meron po yan. Asukal, tapos cornstarch or harina. Kayo na po ang bahala. Optional naman po yan kung alin ang mas maganda sa inyo. So tayo guys, start na po tayo. At iyan nga po guys, pinainit na natin ang kawali at igigisa na natin yung ating mga ingredients at saka yung gizzard. Ayan guys, mainit na po ang ating kawali. Lagyan na po natin ang sibuyas. Sunod po natin ang bawang. Saka luya. Hintayin po natin siyang maging golden brown bago natin ilagay yung balunan. At yan nga po guys, golden brown na ang ating bawang, sibuyas at saka luya. Lagyan na po natin itong gizzard. Haluin po natin. Atin po siyang tatakpan. So guys, pagka ganito medyo luto na po siya, lalagyan na po natin ng ng toyo, patis, saka bitchin, tapos laurel. So guys, sa paggawa po ng ito, ang inilalagay ko po sa halip na star anise ay laurel po ang inilalagay ko. Tapos sinasamahan ko po ng kaunting suka na may nakababad sa sili para mas mabango po ang resulta ng ating niluto. Okay, lagyan po natin siya ng toyo. Ayon na lang po sa inyong panlasa. Saka patis. Dadagdagan nyo na lang po kung sakaling hindi pa nama sa inyong panimpla. Ayan ang laurel. At saka lagyan po natin ng bahagyang suka.
para walang hindi po siya malansa. Atin pong haluin. Yung iba pong ingredients mamaya natin ilalagay pagka luto na po siya. At titimplahan na rin po natin siya pagka ng kumpleto. So guys, papalambutin po natin yan. Takpan muna natin. Antayin hanggang lumambot. So guys, malambot na po ito. Ay lalagyan na po natin siya ng kaunti pang toyo para gawa ng lalagyan pa po natin yan ng sabaw mamaya. Tapos kaunting bitchin. Tapos yung nor, lalagay na po natin. Ayan. Haluin po natin. Tapos mag-aano po tayo ng harina or cornstarch. Alin man po ang gusto ninyo na ayon po sa inyong panlasa. Ayan guys, may kinanaw na po ako ditong harina. Ito, lalagyan na po natin. Kaya na po ang bahala ng tansya ng sabaw ninyo. At haluin po natin para pumantay ang lapot niyan. So kung kulang, kagaya po nito, kulang pa yung sabaw niyan, dadagdagan na lang po natin at saka yung harina. At iyan na nga po guys, nadagdagan na natin ng tubig at saka harina. So titimplahan na lang po natin yan mamaya-maya. Tapos lalagyan pa ng asukal. Antayin po natin siyang kumulo. At yan nga po guys, at kumulo na yung ating ay titikman po natin kung ano na ba ang lasa, kung ano pa ang kulang. Kung tama na ba sa toyo, patis at saka sa asukal. Ang asukal po pala guys ay wala pa yung nakalagay, kaya lalagyan ko muna. Ayan, asukal. Kaya na po ang bahala magtansya sa kung anong gusto nyong tamis. Ayan. Ang kaibahan lang po nito guys sa Paris na gamit ang baka, ito po ay walang hindi po siya masibo. Hindi siya masibong kainin. Kahit po siya lumamig, hindi siya nakapit sa dila. Ayan guys, oh. Ayan. So titikman po natin kung ano pa ang kulang, kung kulang pa ba sa patis. Kulang guys ng toyo. Nagkagan natin ng konti. Tsaka kaunting patis. Haluin natin. Ayun. Ayos na po ang lasa niya. Luto na po ang ating gizzard a la Pares. Ayan. Thank you so much guys sa panonood.
At sana po ay magustuhan nyo. Try nyo po kung magugustuhan nyo po ang ganitong klaseng recipe. Ayan. Naluto na po siya. Kain na na!